So walang ngahong preno itong sinabi ni Dillon Brooks sa kanyang former team na Rockets sa kanilang nagdaang laban. Ayon pa mismo kay Brooks mga idol, marami rang mga flops na na-reward itong mga referee sa Houston Rockets. Maraming mga uncall mga idol, maraming mga flops na dapat na matawagan at magmulta yung mga malalaro ng Rockets. Natalo man sila sa kanilang unang tapatan, ito ho'y nagbigay naman ng marka kay Brooks na gumante sa kanila sa kanilang susunod na paghaharap. Mabuting kaibigan nitong si Brooks mga idol, pero masamang kaaway. Siya ay committed sa kanyang mga kasama, especially sa ngayon sa kanyang former team na Phoenix Suns. Kahit na siya ay binigyan pa man ng mataas-taas na kontrata ng Rockets, sa kanya kung saan siya naglalaro ay doon siya kakampi. Si Stephen Curry sa ngayon ang number 1 sa listahan sa all 3-pointers made mga idol sa NBA. Pero sa ngayon mayroon daw legit na gustong humabol sa kanya. Well, hindi naman sa gustong habulin kagad itong Stephen Curry, pero mayroon daw legit na chance na maabutan ang king of 3-pointers. Itong si Concunopol ng Charlotte Hornets. Sa loob ng 17 games, siya ay nakapukol na ng 63 3-pointers out of 144 attempt. Meron siyang shooting percentage na 43.8%. Bali na sa 3-3 mga idol ang kanyang naipupukol sa laban. Average lang po yan sa kanyang 19 points per game at 5.8 rebounds mga idol. Samantalang itong sa Stephen Curry sa kanyang unang 17 game ay mayroon siyang 19 3-pointers out of 49 sa kanyang shooting na 38.8%. Take note mga idol na itong stats na ito kay Stephen Curry ay hindi po kinuha ngayon. Ito'y kinuha sa kanyang kauna-unahang 17 games sa liga at kumpara sa 17 games ni Concunopol sa NBA. Bagamat merong chance itong si Concunopol mga idol na magawa ito, pero maliit po na ito'y mangyayari sapagkat habang nandito si Stephen Curry at naglalaro ay patuloy pa rin niyang tataasan ang kanyang mga 3-pointers made. Siguro kung sakaling dumating man ang araw nito'y kanyang mahabol, ay definitely ating aabangan po ang araw na yon. Nagulat naman si Anthony Davis nang sibakin ni Patrick Dumont itong si Nico Harrison. Ayon pa mismo kay Anthony Davis, it was surprising more than anything. Nico's my guy. Itong si Nico ay ang kanyang malapit na kaibigan. Itong si Nico Harrison daw ang naging rason kung bakit siya ay nasa Dallas Mavericks. At siya, bilang siya mismo yung kinuha ni Nico Harrison, ay tutulungan niya ito para ma-fulfill ang pinaplano nito, ang kanyang vision sa Dallas. Pero sad to say ay hindi na po mangyayari yon sapagkat wala na si Nico Harrison. Gayon pa man ay mayroon pa rin chance si Davis mga idol na mapatunayan na mayroon ding point si Nico Harrison sa kanyang plano. Nakakalungkot lang po dahil sa pagsabi ni Anthony Davis na siya'y nagulat ay parang hindi niya kinikilala bilang best player itong si Luka, na para bang hindi ito importante sa mga fans ng Dallas Mavericks, kung saan ito po yung nag-udyok talaga sa Dallas na sibakin na lang si Nico Harrison sapagkat malaking pagkakamali ang kanilang ginawang pag-trade kay Luka.